sa ating lahat. Kaya po ba kayo kahit medyo mainit ng konti? Okay lang po din. So samahan niyo po ako sa panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpupuri at nagpapasalamat po ako sa inyo sa pagkakataon na binigay mo sa akin na makapaghayag ng iyong salita sa umaga nito. Hiling ko po sa inyo, Diyos, na tulungan mo po ako. Nawa ang iyong banal na Espiritu ang siyang maghari sa bawat isa. At ang dalangin po namin sa inyo, Panginoon, ay maituon lamang po namin ang aming puso at isipan sa pakikinig ng iyong mensahe sa umaga nito. Ang aming pong dalangin, O Diyos, ay mangusap ka po sa bawat isa sa amin at hinihiling po namin ay nawa, O Diyos, sa umagang ito ay ikaw ang siyang maitaas at maluwalhati sa dalangin na ito. Po ang aming samong dalangin sa pangalan ng imanan ng Jesus. Amen. So, sa umaga po ito, malamang hari nawa ay inyo pong maunawaan at maintindihan at huwag makalimutan. Siguro, lahat naman po kayo ay hindi sa farm lumaki. So, hindi nyo makakalimutan. At alam ko na hindi nyo rin naging teacher, si Teacher Robin. Di ba ba? So, maintindihan nyo po ang ating pong pag-aaralan niya. Marami hindi na-relate siguro yung balita. Hindi nila kilala si Sister Robin. But anyway, tuloy po natin. Sa umaga po ito ay mahalaga ang ating pong pag-uusapan. At ito po ay yung, ano ba yung ugali ng isang Kristiyano na hinahanap ng Diyos sa atin. Ano ba yung mga pag-ugali na dapat natin pagsumikapan dahil ito yung hinahanap at nais ng Diyos sa ating buhay. So, ang pamagat po ng ating pag-uusapan ay yung mga Diyos na pag-uugali. At ito po ay mahalaga na maunawaan natin. Mahalaga po na ating pagsumikapan dahil ito yung talagang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. So, mas mahalaga po sa Diyos ang ating pagkatao kaysa ating kaginawaan. Ang ating pong pagkatao ay mananatili magpakailanman. Kung sino tayo bilang isang tao, yun po yung mahalaga sa ating Diyos. Nabubuhay tayo sa mundong ito na kung saan ay yung pansin natin o yung importante sa atin ay yung ating pagmamayari. Maaaring sa ibang tao yung kasigatan, magkano yung halaga ng pera na naiipon natin, sikat ba siya, gaano maraming anong kalakas yung mapangyarihan. Mahalaga po ang lahat ng ito at maaaring sabihin natin na ang pera po ay importante. Nagiging masama lang ito yung dino-Diyos na natin. Nawawala na yung pagtitiwala natin sa ating Diyos. At dahil tayo ay makapangyarihan, dahil tayo ay maraming pera, so nawawala na yung tiwala natin sa ating Diyos. Doon po siya nagiging hindi maganda. Nagtatanong ang Diyos sa mga bawat isa sa atin, kung meron tayo nito, banal ba tayo? May balang ba tayo sundan yung nais ng Diyos sa maging buhay natin? Tayo ba ay nagsusulikat na maging maka-Diyos?
yung mga ating pag-uugali, sinisigap ba natin maging higit o katulad ng ating Panginoong Hesus na nagbigay ng kanyang buhay para sa ating kaligtasan? Nagsusumikap ba tayo makamit o magawa natin ang mga bagay nito? So, tandaan po natin, mas mahalaga sa Diyos kung sino tayo. Kalawa, mas mahalaga sa Diyos yung ating kabanalan. God is more concerned with your holiness than He is with your happiness. Mas sinaalala ng Diyos yung kabanalan natin kaysa sa ating mga kasiyahan o kaligayahan, dahil yung natatamasa natin na maaaring kaligayahan ay pansamantala lamang at ito ay nagmamalasakit ang Diyos sa ating bilang tao kaysa anuman yung ating ari-arian. O God is more concerned with you as a person than He is with your possession. So, ang Diyos po ay higit na nagmamalasakit kung sino tayo, kung ano tayo. Tayo po ay inihahanda ng Diyos upang tayo ay mamuhay na kasama natin siya magpakailanman. Yung ating po mga ari-arian o anumang possession meron tayo ay hindi natin ito madadala sa kamatayan. Iiwanan at iiwanan natin. So, ngunit ang ating pagkatao, yung ating kabanalan bilang isang tao ay mahalaga sa Diyos. Bakit? Dahil kung ikaw ay isang Kristiyano, ikaw ay mabubuhay sa kaharian ng Diyos magpakailanman. Ang kayamanan, mawawala. Natatandaan niyo po ba yung gaano man sila kayaman ay iiwan at iiwan din. Hindi nila ito madadala. So, ang ating pong teksto ay magmumula sa Filipos chapter 2 verses 19 to 30. Mahaba po ito pero kailangan po natin basahin. Medyo maliit siya dahil mahaba, pero sundan niyo po ako at babasahin ito. Sabi po sa verse 19, umaasa ako sa Panginoong Hesus na mapapapunta ko agad riyan si Timoteo upang mapanatag ang aking loob kapag aking malaman mula sa kanya ang iyong kalagayan. Wala nang higit sa kanya sa pakikisa sa aking damdamin at pagmamalasakit para sa inyong kapakanan. Ang inaatupag verse 21. Ang inaatupag lamang ng iba ay ang sarili nilang kapakanan at hindi ang kay Jesucristo. Kayo na rin ang nakakaalam sa katapatan ni Timoteo. Kasama ko siya sa pangangaral ng magandang balita. Tinutulungan niya ako tulad ng pagtulong ng isang anak sa kanyang ama. Verse 25. Iniisip ko Iniisip ko kailangan ng papuntahin dyan ang aking kapatid na si Epaprodito na aking kamanggagawa at kapwa-kawal ng Diyos na isinugo ninyo upang magdala ng inyong kaloob at upang makatulong sa akin. Sabik na siya sa inyong lahat, nag-aalala siya dahil nabalitaan ninyong nagkasakit siya. Totoong siya ay nagkasakit at muntik ng mamatay. Subalit, kinahabagan siya ng Diyos at hindi lamang siya kundi pati ako upang nang madagdagan pa ang aking kaloob. Kaya nga, nais ko makapunta na siya riyan sapagkat alam ko matutuwa kayong makita siya muli. Sa gayon, mawawala ng aking kalungkutan. Kaya tanggapin ninyo siya ng buong galak bilang isang tunay na lingkod ng Panginoon. Igalang ninyo ang mga taong tulad niya sapagkat muntik na siyang mamatay alang-alang sa gawain para kay Kristo. Itinaya niya ang kanyang buhay sa paglilingkod sa akin upang mapunan ang hindi ninyo kayang gampanan. Sa ating pong binasa ay binibigay dito ni Pablo yung dalawang halimbawa ng tao. Yung godly character ng dalawang ito, si Timoteo at si Epaphroditus. Kanyang madalit na kaibigan at kasama sa mga gawain.
So dito ay sinasabi dun sa verse 29, kaya tanggapin ninyo siya ng buong galak bilang isang tunay na lingkod ng Panginoon. Igalang ninyo ang mga tao tulad niya. Ano yung nais ng Diyos na katangian para sa bawat isa sa atin? Katangian na hinahanap ng Diyos sa tao. Una ay yung pagiging mahabag. Dapat, hindi, huwag na. Ayan. So, yung pagiging mahabagin, maawain, so yung compassion dapat nasa atin. Yung isang pakiramdam na gusto nating tumulong sa isang tao na nangangailangan. Maaaring isang tao may sakit, nagugutom, o may problema. Naghahanap po ang Diyos ng mga tao nagmamalasakit sa kanilang kapwa. Ang ating pong relasyon ay mas mahalaga kaysa sa anumang yakap meron tayo. Ito yung mga bagay, ito yung katangian na hinahanap ng Diyos sa isang mananampalataya. Kaya sabi po sa unang Korinto, chapter 13, verse 3, at kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin ako mapakala. Mga kapatid, maaaring maging isa tayong matagumpay. Maaaring lahat ng bagay meron tayo, ngunit kung wala tayong pag-ibig, wala rin pong pagkulang. Napakahalaga na meron tayong puso na merong malasakit. Ang Diyos po ay naghahanap ng mga tao na merong compassion, merong habag, merong awa. Ang pakikiramay at pagprotekta sa pangailangan at karapatan ng tao. Kadalasan ay sarili lang natin ang ating iniisip. Wala tayong pakialam kung ano ang kailangan ng ating kapwa. Nakafocus lang tayo doon sa pansarili nating pangailangan. Kaya sabi po sa Pilipos chapter 2 verses 20 to 21, sabi doon, wala nang hihigit sa kanya sa pakikisan sa aking damdamin at pagmamalasakit para sa inyong kapakanan. Ang inaatupag lamang ng iba ay ang sarili nilang kapakanan at hindi ang kay Jesucristo. Sinasabi po ni Pablo na si Timoteo ay may tunay na pangangalaga sa mga tao. Siya hindi lamang tumitingin sa kanyang sariling interes, ngunit siya ay naghahanap para sa kanilang espiritual na kapakanan. Alam niya yung pangailangan. Siya ay merong habag, meron siyang awa sa kanyang kapwa. Inaasahan po ng Diyos na magmalasakit ang bawat isa sa pangangailangan ng iba. Na dapat mahalin ng mga tao ang lahat, maging yung mga tao hindi nagmamahal sa atin. Madali po mahalin yung ating kaibigan, pamilya, ngunit mahirap mahalin yung mga tao maaaring hindi natin nakasama o mga tao maaaring nakakasakit sa atin. Isa pong magandang halimbawa ay yung sa Lucas chapter 10 verse 10:25 to 37, yung Good Samaritan. Ano po ba yung sinasabi doon? Di po ba meron siyang maalam sa batas? Alam niya yung kasulatan at tinanong niya ang ating Panginoon Diyos. Sabi niya, ano ang dapat kong gawin para mo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sabi ng ating Panginoon Jesus, sabi niya ay mahalin mo ang iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong kalakasan at buong pag-isip.
At nagtanong pa nga siya, sino naman yung kapwa? Alin naman doon? At maalala natin doon sa kwento na merong isang estranghero na ginulpe kung sa kapanahon na natin para bubog sarado. At nung makita ng pare Hudyo ay tinignan lang niya at iniwanan na niya. At sumunod yung bibita, ganun din, tinignan lang. Pero yung Samaritano, nakaroon siya ng awa. At kanya tinulungan, tinunasan, inugasan, at dinala sa isang tahanan. Inaruga at sabi niya, binigyan pa niya ng pera. Kung sa ngayon binigyan niya pera, sabi niya dun sa alagaan nito. At kung magkano yung magagastos nito, bibigyan ko ka pagbalik. Sa ating panahon, at sabi ng ating Panginoon, kung magawa ko yan, sige, gawin ko. So, mabuting Samaritano po ay may habag sa isang estranghero. Nandoon yung pagmamalasakit niya. Sa ating panahon, kung meron tayong nakita, ganun siguro na hubog, ay baka sabihin natin, mahirap, baka maging damay pa ako dito. Maaaring hindi natin ito tulong. Pero sa panahon natin, meron po bang mga Good Samaritan? Meron pong isang kwento, isang babae na sumakay sa grab. At nagbatid siya, galing siya ng trabaho, so gabi. At habang binabagtas nila, yung kanyang pupuntahan ay dumaan itong driver sa isang madilim na lugar. Natakot yung babae dahil parang sa tingin niya iba yung kanilang dinaanan. So, ang ginawa ng babae, dahil natakot siya, minessage niya yung kanyang kaibigan na nandito at nakaramdam siya ng takot. At habang sila ay naglalakay, tumigil sa isang madilim na lugar yung grab driver. At may kinuha dun sa kanyang driver. Ang akala ng babae, kukuldamin siya at bumaba. At kung makita niya sa di kalayuan, meron siyang bit-bit na bag at ibinigay niya dun sa alin na nakahiga sa isang sidewalk na madilim, lumiswan. At nagulat yung babae. Sabi niya, mali pala yung akala ko. Akala niya, kukuldamin. At tinanong niya yung lalaki, yan po ba ay mga tira ng pagkain o hindi mo naubos? Sabi ng grab driver, hindi po. Ito po ay niluluto namin. Mayroon po kaming grupo na nagpe-prepare kami ng pagkain. At daladala namin ito sa aming sasakyan. At kung kami ay mayroong makita ng mga tao sa kalsada na alam namin na hindi kumakain, itinibigay po namin ito. At tatuwa yung babae. So ganun po, may mga tao na nagmamalasakit. Ito yung nais ng Diyos. Tayo po ba? Meron po ba tayong kakayahan tumulong sa isa estranghero? Naghahanap po ang ating Diyos ng mga tao nagmamalasakit na may tunay na pagmamalasakit sa iba. Makikita po natin yung ng Good Samaritan, isang matalino, alam niya, at sabi nga ng ating Panginoon, ano ba yung nasusulat? Ano ba yung iyong nababasa? Ngayon, alam mo na kung sino yung nagmamalasakit, humayo ka at gawin mo. Yun po yung nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Meron tayong puso na merong habag at awa sa kapwa. Ano po yung ikalawa? So, nais nais ng Diyos yung tao na hindi nagbabago. Consistent tayo. Yung
Ang Diyos po ay naghahanap ng isang tao na inuuna yung kapakanan para sa Diyos. Naghahanap ang Diyos ng mga taong hindi natatakot na maging iba sa kultura sa kanilang paligid at mayroong paninindigan para sa mga Diyos na pamantayan. Ano man ang sitwasyon, alam natin yung patatayuan natin. Hindi tayo dapat matitinag na ito yung dapat, ito yung nais. Hindi nagbabago yung ating isip. Hindi nagbabago yung ating mga desisyon. Kung alam natin na ang ating gagawin ng desisyon natin ay mga Diyos na gawain. Ito yung nais ng Panginoon. Hindi tayo babago-bago. Consistent tayo. Ano yung pinagtatayo natin para sa kaluwalhatian ng Diyos, hindi tayo dapat makikinig. Kaya sabi po sa Filipos chapter 2 verse 22, sabi po doon, kayo na rin ang naakala sa katapatan ni Timoteo. Kasama ko siya sa pangangaral ng magandang balita. Tinutulungan niya ako tulad ng pagtulong ng isang anak sa kanyang ama. Dito po ay napatunayan natin yung katangian ni Timoteo. Siya ay isang tao may integridad, isang tao na mayroong karangalan, isang tao na hinahanap ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ang ibig sabihin, sabi nga po yun daw pangalan ng Timothy, ginagalang ng Diyos. Hindi siya nagpapatalo sa mga pangigipit, anuman. So, firm yung kanyang desisyon. So, kung tayo po ay may paninindigan sa isang bagay, hindi tayo mauulog. Handa tayo panindigan kung ano yung tama para sa naisin ng Diyos sa ating buhay. Kailangan natin yung may pananalig. Kailangan natin yung taong hindi kayang pinig yung prinsipyo. Nakatuon sila sa mga Diyos na pagpapahalaga. Pare-pareho yung ano niyang paniniwala. Kaya sabi po sa Kawikaan, chapter 10, verse 9, ang namumuhay ng tapat ay pinaghaharian ng kapayapaan. Ngunit ang may likong landas ay malalantad balang araw. So ang bottom line po para sa isang taong mga Diyos, yung po karakter natin, yung integridad. Ang isang magandang personalidad ay gagawa ng isang magandang layunin. Ngunit po yung tagumpay natin nandun nakabuhos yung karakter natin. Hindi kung ano yung imahe natin. Mahalaga yung kung sino tayo, integridad natin bilang tao. Hindi tayo natatakot. Kung malaman o hatid, wala tayong dapat itago. Dahil kung tama yung ating ginagawa. Tayo ay mayroong paninindigan basta mga Diyos na gawain. Tayo po ba, sa ating pribadong buhay, ano po yung pampublikong imahe natin? Mga Diyos lang po ba tayo kapag araw ng linggo? O namumuhay tayo na parang Diablo kapag Lunes o hanggang Sabado? Naghahanap po ang Diyos ng mga tao tunay na nagsisikap na makapamuhay ng mga Diyos. Ito po yung nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ano po yung ikatlo? Yung pagtulong, yung kooperasyon. Pagtulong, yung sitwasyon na kung saan yung bawat isa ay merong dapat gawin. Naghahanap po ang Diyos na taong inuuna yung kapakanan o yung pagtulong, hindi yung isang kompetisyon o nagpapagalingan, kundi yung nais na kooperasyon para sa isang gawain para sa kaluwalhatian ng Diyos. Dito po napagtanto ni Pablo na kahit siya ay higit na magtatagumpay o siya nagtagumpay kung siya ay nagtatrabaho kasama
ng ibang tao, meron siyang kaagapay, meron siyang kasama. Kaya sabi po ng Pilipos chapter 25 to 26, sabi po doon, iniisip ko kailangan nang papuntahin dyan ang ating kapatid na si Epaprodito na aking kamanggagawa at kapwa-kawal ng Diyos, na isinugo ninyo upang magdala ng inyong kaloob at upang makatulong sa akin. Sabik na siya sa inyong lahat. Nag-aalala siya dahil nabalitaan yung nagkasakit siya. Dito po ay nilalarawan ni Pablo ang pakikipagtulungan niya kay Epaphroditus na may tatlong makikita natin yung kaugnayan na sinabi nun. Sabi niya, ang aming kapatid, aming kamanggagawa, at kapwa-kawa. So sa ating pong binasa ay makikita po natin mayroong tatlong bagay na ating matutunan sa buhay Kristiyano. Yung una, ito po ay tungkol sa pamilya. So tayo, may relasyon tayo. Kung kilala po natin ang ating Panginoong Jesucristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas, siya ang ating Diyos, ating Ama. So, yun ang ating kapatid, yung simbahan, iglesia, yun ang ating pamilya. At makikita po natin na mahigit 130 times sa bagong tipan na sa New Testament, ang ginamit ni Pablo yung salitang kapatid para ilarawan yung relasyon sa pagitan ng mananampalataya at sa isang pamilya. So napakahalaga na tayo bilang magkakapatid nandun yung pagtutulungan. Ano po yung ikalawa? Ito ay isang pakikisama o fellowship. May pare-pareho tayo, parehas tayo ng goal, parehas tayo ng naisip na mga destinasyon na nais nating puntahan. Pareha tayo ng gawain. So binibigyan tayo ng dakilang utos. At dapat tayong maglingkod na sama-sama. Dapat tayo magtutulungan upang may sakatuparan yung misyon ng Diyos sa bawat isa. Tayo ay nasa isang bangka, tayo ay mga makasalanan na nakatanggap ng biyaya at awa mula sa Diyos. So inaatasan, sinasabihan tayo na kung paano sila makakatanggap din ng biyaya at awa. Yun po yung nais ng Diyos. Ito yung isang bagay, tayo ay merong pakikisama. Ano yun po yung ikatlo? Ito ay isang laban. So nung tayo po ay maging Kristiyano, kaaway natin si Satanas. Ito yung kailangan nating bantayan. Ikaw, tayo ay nasa isang labanan. Ito ay isang spiritual na laban. Dapat natin ipagtanggol yung bawat isa, protektahan ang bawat isa, support. Dapat natin pangalagaan ang isa't isa. Ang buhay natin, isang labanan. Ang kalaban natin ay ang tao. So dapat, alam po natin, maingat tayo. Kaya sabi po sa Ephesians chapter 6, verses 11 to 12, isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga panganan ng diablo. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Nakikita po ba natin ang ibang tao, yung relasyon natin, yung ating buhay? Tinatrato ba natin yung ating kapwa mananampalataya bilang sa
pamilya, bilang isang kapwa sundalo, bilang mga kasama. Mayroon po ba tayong espesyal na kaugnayan sa bawat mananampalataya? Nais po ng Diyos na makipagtulungan tayo sa ibang mananampalataya. Wala pong tinatawag na lone ranger. Mga Kristiyano sa area ng Diyos, so ang pagtutulungan po ng bawat isa, yun po yung susi para matupad natin yung nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi kaya ng isa, hindi dapat ang tulungan ng bawat isa. Ano po yung ika-apat na nais ng Diyos? Kung meron tayong dedigasyon, meron tayong yung commitment natin. Naghahanap ang Diyos ng mga taong inuuna yung kapakanan ng Diyos bago yung anumang paginawa sa buhay natin. Kailangan siya yung nagkaroon. Nasaan ba yung commitment? Sabi po sa Pilipos chapter 2, 29-30, kaya tanggapin ninyo siya ng buong galang bilang isang tunay na lingkod ng Panginoon. Igalang ninyo ang mga taong tulad niya, sapagkat muntik na siyang mamatay alang-alang sa gawain para kay Kristo. Itinaya niya ang kanyang buhay sa paglilingkod sa akin upang mapunan ang hindi ninyo kaya gampanan. Marami pong tao, maraming mga tao ang nais o magaling magsimula. Ngunit, hindi nila alam kung paano tatapusin. Mas maraming tao yung nagsisimula, maaaring sa isang karera o anumang goal na sa buhay. Ngunit, hirap siyang tapusin. Hindi niya may pagpatuloy. Mahusay sa umpisa. Ngunit, hindi matapos. Maraming tao yung nagsisimula, maaari ng isang proyekto, ngunit kapag ka merong naging komplikado o merong mga balakid, hindi nila natatapos. Humihinto dahil maaaring nagiging abala, maaaring may gastos, hindi komportable, nangangailangan ng labis na pagsisikap. Ang buhay ng Kristiyano ay hindi siya madali. Kailangan natin yung commitment natin. Kailangan natin yung pagsusumika para mapagtagumpayan. Ang sabi po ng Lucas, chapter 9, verse 16. At ganito naman ang tugon ni Jesus. Sino mang nagsimulang mag-araro, ngunit panay ang lingon, ay hindi karapat-dapat sa area ng Diyos. Marami sa atin ang nais sa umpisa, maayos, maganda, pero hindi nga tayo makarating doon sa nais natin. Natatalo tayo ng mga circumstansya sa ating mga buhay. Sabi po ng Lucas chapter 9 verse 58, sumagot si Jesus, may lungga ang asong gubat at may pugad ang mga ibon. Ngunit ang anak ng tao ay wala man lang mapagpahinga. Naghahanap po ang Diyos ng mga tao handa magsakripisyo, ibigay yung best nila para sa Diyos. Ang buhay Kristiyano, sabi niya, may kasama to gastos, oras, lakas, ngunit sulit ang pagsisikap. Ngunit nangangailangan nito ng pangako yung commitment. Commitment hindi sa tao kung sino man kundi sa ating Panginoon. Yun yung nais ng Diyos para tayo ay magkaroon ng katagumpayan at masunod natin yung nais ng Diyos sa buhay. Ano po yung pangulo?
yung panlima, dapat katangian meron tayong lakas ng loob. Meron tayong yung courage nandun sa atin. Yung kakayahang gumawa ng isang bagay na alam mong maaaring mahirap, panganib, merong mental o moral na lakas, at makatitiis tayo sa panganib, takot, o anumang kahirapan. Anuman yung pagdaraanan, meron tayong lakas ng loob na harapin. So naghahanap ang Diyos ng mga taong uunahin yung paglilingkod natin bago yung seguridad natin. Naghahanap ang Diyos ng mga taong susulong para sa mga Diyos na mga pagpapahalaga. Kahit ano ba ang mangyari, tutuloy at itutuloy dahil ito. Ang Diyos ay naghahanap ng mga tao merong lakas ng loob na handang manindigan para sa kalwalhatian at kaharian ng Diyos. Sabi ko sa Filipos chapter 2 verse 30, sapagkat muntik na siyang namatay alang-alang sa gawain para kay Kristo. Itinaya niya ang kanyang buhay sa paglilingkod sa akin upang mapunan ang hindi ninyo kayang gampanan. Itinaya ni Epaphroditus ang kanyang buhay at muntik na siyang mamatay para sa gawain ni Kristo upang makabawi sa tulong na hindi maibigay ng mga taga-Pilipos kay Pablo. Handa siyang isugal ang lahat para sa paghahayag ng Ebanghelyo. Kailangan magkaroon ng lakas ng loob ang bawat Kristiyano pagdating sa paninindigan para sa mga bagay na mga Diyos. Sabi ko sa Roma chapter 12 verses 1 to 2, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito yung karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano yung mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban ng Diyos. Sabi nga po, lagi natin sinasabi, gawin natin yung anumang mga kinakailangan para pangalagaan yung ating sarili. Yun yung sistema, yun yung kalakaran. Nagagawa natin dahil sa sarili nating interes o gusto. Dapat po natin itong pag-ingatan. Yung seguridad ay nagiging layunin ng buhay kaysa ating paglilingkod. Napakahalaga po ng bawat isang ito. Ang katangian na nais ng Diyos ay ating mapagsumikap. Kaya sabi po sa Mateo 6:31, kaya huwag kayo mag-alala na baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. Hindi ba ang mga hinti ay nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Alam ng inyong Ama na nasa langit na kailangan nyo ang lahat ng ito. Yung 33, ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kahayaan ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ano daw po? At ibibigay sa inyo ang lahat ng mga bagay nito. Huwag po nating tanggapin yung pamantayan ng mundo para sa kung ano
yung mahalaga sa buhay po natin. Ialay, ihandog natin, ibigay natin yung ating sarili. Manindigan pa tayo para sa mga bagay na nais ng Diyos. Anong mga Diyos na bagay ang merong pinaninindigan ang bawat isa sa atin? Handa ba tayo ibigay ang ating panahon, oras, ang ating sarili, sakripisyo para sa layunin ng ating Diyos? Tayo ba yung mga tao na merong lakas ng loob, handang manindigan para sa mga bagay ng mga Diyos? Tayo ba ay handa sa mga bagay na ito? Maaaring tinatanong natin, ano yung mga bagay na pwede kong isakripisyo sa layunin ng Diyos sa akin? Sabi nga po ni Pablo, iharap ninyo ang inyong mga katawan na isang buhay, buhay. Banal at kaya-aya sa Diyos. Siya ang inyong mga tuwira pag-ibig. Nais ng Diyos na ang kanyang mga anak ay tunay na makapamuhay ayon sa kanyang kaloob. Ang Diyos po ay higit na nag-aalala sa ating pagkakataon. Ang Diyos ay nais na maging mabuti ang bawat isa sa atin. Inaalala ng Diyos yung kailangan yung maging yung kapanalan natin. Maaaring sinasabi natin na mahalaga din at importante yung ano ba yung pwede kong makamit habang ako po. Wala naman kung masama kung maghangad tayo na tayo ay yumaman o ano pa man. Magkaroon ng salapi, magkaroon ng marami, hindi po masama yun. Ito ay kailangan natin. Ngunit, pakatandaan po natin na hindi dito dapat nakasalalay yung ating tiwala sa Diyos. Maraming pong tao, maraming mga may kapangyarihan ang hindi natatakot dahil marami silang yaman. Kahit sila ay nagkasakit o ano pa man, ano pang nais nila, ano pang gusto ay kayang gawin. Ngunit hindi po yun yung nais nila. Nagtitiwala sila sa anumang meron sa kanila. Yun po kasi yung pamantayan, yung possession na meron tayo. Pag ito yung nasa isip natin ay isang matalumpayan, marami po yun. Kabiguan. Kapag kayong ating isip ay doon nakatuon, palagi nating isip yung paano tayo magkakaroon ng limpak-limpak na pera at nawawala na tayo dun sa focus natin sa Diyos. Yun po, doon nagiging masama. Yung pag-ibig sa lapi, yun po yung nagiging tanda at masama. Hindi po masama yung meron pera, importante po. Ngunit sabi nga po, ano man ang meron na hindi natin madadalayan. Natatandaan niyo po ba yung kwentong barbero na merong araw? Sabi ng isang mayaman, na kwento ko na ito dito, sabi ng isang mayaman, kapag ako ay namatay, lahat ng pera ko sa bangko ay ilagay mo. Ipapaon mo sa akin. Sabi niya dun sa kanyang asawa. At ito ay narinig ng kanyang kaibigan. So marami siyang pera. At nung mamatay nga po yung mayaman, sa burol, sabi ng kanyang kaibigan, Mare, ipinadala mo ba yung bilin ni kumpare? Oo naman. Sinunod ko yung gusto niya.
ipinadala ko yung pera. Nandyan sa kabaho. Takang-taka yung kanyang bumari dahil alam niya milyon. Paano ang ginawa mo? Nag-issue ako ng check. Pinadala ko dun sa kabaho. So, ano yung moral lesson? Ano mang meron, hindi mo kaya. Hindi mo kaya paunin. Papunta. So kaya ang nais ng Diyos, yung ating kabanalan, yung ating pagsusunod. Magkaroon tayo una dun sa ating pinagalan, yung compassion, yung habang, yung awa sa ating pagkakas. Hindi yung lahat ng sarili. Kailangan meron tayong puso, maramdaman na meron itong pangangailangan, na kailangan ko itong tulungan sa anumang bagay na kaya kung gawin. Huwag tayong gagaya dun sa paring mo John na tinignan lang niya, sa libitan na tinignan lang niya, kundi yung Samaritano na nandun, yung awa. Pero hindi natapos sa awa, kundi meron siyang ginawa. Yun yung nais niya. Hindi pwedeng awa lang. Kailangan meron tayo doon. Kaya kung makikita po natin yung aral na yun, alam niya, alam nung matalino dahil meron siyang alam. At itinanong niya, ano ang dapat kong gawin para magkaroon ako ng buhay na wala? Sabi doon, yung pagmamahal natin ay hindi kalahati. Mahalin mo ang Diyos ng buong puso, kaluluwa, lakas at isipan. At mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Then po sabi, sino sa tatlo ng sarili nagmahal? Yung tatlo na nagkaroon ng awa. Ngayon alam mo na kumayo ka at gawin mo. Yun yung utos sa atin. Alam na natin, lumayo tayo at gawin natin. Hindi lang yung narinig natin, kundi isagawa natin yung nais ng Diyos. Napakahalaga po, sa bawat isa sa atin, yung magkaroon tayo ng compassion. Na alam natin yung sitwasyon, hindi lang yung sarili natin, kundi ano yung kalagayan ng ating kapwa. Ano yung nais para tayo ay makatulong at yun po yung nais ng Diyos sa buhay, sa bawat isa sa atin, sa bawat mananampalataya, sa bawat Kristiyano. Kapag tinanggap talaga natin, kapag namumuhay ang banal na Espiritu sa atin, nandun lagi yung habang. Hindi pwedeng hindi natin mararamdaman yung awa, yung habang sa mga tao na nakakilala. Hindi po tayo dapat palaging sa sarili lang natin. Kundi, tandaan po natin ang mga bagay na ito, yung 5 bagay na ugali ng nais ng Diyos. Tulad nga po ng sabi ko sa inyo kanina, hari nawa ay huwag niyo po makalimutan. Hari nawa ay huwag niyo makalimutan. Dahil ako'y naniniwala, hindi naman ninyo nalilimutan ang inyong mga magulang. Alam niyo kung saan kayo pinanganak. Alam niyo kung sino at saan. At kayo ay hindi mga simpleng tao. Sabi nga po sa ating mga balita, simpleng tao, pero may 16 na sasakyan. Simpleng tao, pero may chapel. Hindi po yan ang nais ng Diyos sa atin. Ang nais ng Diyos, magkaroon tayo ng mahaba sa atin. Hindi niya madadala. Importante, lahat ng bagay na gagawin natin para sa kalwalhatian ng Diyos. Para magkaroon tayo, masunod natin yung nais ng Diyos, ang pagkakayos, pagtutulungan para sa gawain sa
Tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat dahil sa kabila po ng aming mga pinagdaraanan, sa kabila ng mga pagsubok na aming pinagdaraanan, ay nakita po namin kung paano ka tumulong sa amin, kung paano mo kami inalalayan, kung paano mag-renovate yung pangailangan namin. Kaya Lord, sa umagang ito ay ipaalala mo yung mga ugali na nais mo sa amin. Ang aming dalangin, Panginoon, ay tulungan mo kami na masaikatuparan namin ito. Magawa po namin ito. Tulungan mo kami na ikaw talaga yung maging priority ng buhay namin. Ikaw talaga yung magiging number 1 namin. Ano man ang mangyari, ano man ang sitwasyon namin sa aming buhay, tulungan mo kami na ikaw yung priority namin. Dahil alam namin, O Lord, na kung ikaw yung uunahin namin, lahat ng bagay na naayon sa iyong pagbibigay mo sa amin. Lord, tulungan mo kami na palagi kami makapamuhay ng mayroong katapatan, na hindi kami makakapag-compromise, na magkakaroon kami lagi ng paninindigan para sa katotohanan ng Diyos na nais mo sa amin. Tulungan mo kami na sa buong isang linggo na wala kami sa iglesang ito, ay makapamuhay kami na mayroong katapatan. Mabuhay kami na ikaw ang siyang maluluwalhati at maitataas. Wala mang nakakakita sa amin, wala mang nakakapansin, ngunit gagawin namin yung karapat-dapat at nais mo sa aming buhay. Gagawin namin para ikaw ang siyang maluwalhati at para hindi mapahiya yung pangalan sa buhay po namin. Tulungan mo kami sa anumang mga tukso na hindi kami ma-compromise. Bagus Lord, anuman ang desisyon namin sa aming buhay, ikaw ang siyang uunahin namin. Yung karapatan mo at karapat-dapat para sa iyo ay bibigyan namin. Tulungan mo kami dahil alam namin magulo, mahirap ang buhay. Ngunit alam po namin na sa tulong mo, makakaya po namin dahil wala po naman kami magagawa kung wala ka sa amin. Apart from you, Father God, we are nothing. Kaya Panginoon, ang hiling po namin sa inyo, tulungan mo lagi kami sa bawat desisyon namin sa aming buhay na ikaw ang siyang maluwalhati sa amin. Ito po ang aming sakong dalangin sa pangalan ng iyong mananak na Jesus. Amen.